Ang dami pala ng mga international students ang hindi sumusunod sa regulasyon ng programang ito. Ang iba ay no-show, hindi nagpupunta sa eskwelahan. Ang iba nga daw po ay illegal nang tumawid sa US-Canada border. Ayon sa record ng Canadian government, umaabot ng nasa 50,000 na mga international students ang no-show, hindi sumulpot sa mga eskwelahan nila, hindi nagpakita, hindi pumasok. Ang iba naman ay tumawid na sa US border illegally. Anong mga bansa kaya ang pinagmulan ng 50,000 students na ito? Uy, ito yung top 10 guys. Number 1, India, 19,582. At kasunod na ang mga bansang China, Nigeria, Ghana, Iran, Congo, Bangladesh, Vietnam, Rwanda at number 10, Philippines with 688 na non-compliant students. Yan po ay nung spring of 2024 last year. Tatlo ang mga dahilan. Number 1, dumaan lang sila sa Canada at lumiban na po sila pumunta sa US through the Canada-US border illegally. Ginamit lang po nilang daanan ang Canada at ginamit lang nila ang study permit. Ikalawa naman, ang ginawa nila ay pagtatrabaho, hindi pag-aaral at inasikaso ay ang posibilidad na sila ay maging PR or permanent resident sa Canada. Ikatlong dahilan ay na-exploit naman sila, naging biktima ng mga fraudulent na mga consultants o di kaya ay mga agents mula sa iba't ibang bansang kanilang pinagmulan. Kaya dahil sa mga pangyayaring ito guys, ay kita naman natin na hinihigpitan na po ngayon ng Canada ang study program upang hindi na magkaroon ng maraming record ng non-compliant na mga estudyante. Mga impormasyon mula sa Canada, si Ate Menchi ito. Thank you for watching and please follow me for more info and more news mula po sa Canada. Thank you and bye-bye.